Welcome to Victorious Life Sunday Service. You're listening to the weekly sermon podcast from Victorious Life Church. We're so glad you're here. Each week, we bring you powerful messages to help you grow in faith and live a life of purpose. Now, here is this week's message from Pastor Jap Alagan on Empowered. Napaminaawit natin kanina yung papuring awit sa Panginoon na naghahayag ng hindi may paliwanag na ginawa at kakayahan na ginawa ng Panginoon sa bawat isa. Alam niyo po, talagang kulang ang buhay natin para ibalik ang lahat ng kabayaran sa ginawa ng Panginoon. Naniniwala po mo kayo doon. Amen? Yung pag-attend natin every Sunday, yung pag-fellowship natin, maybe it's not enough, no? To give or to bring back para ma-supply natin o mabigyan natin ng sapat na kabayaran ang ginawa ng Panginoon. Pero ang nais lamang ng Diyos ay maangkin tayo at tayo ay maging Kanya. Yun lang ang pinakadakilang perspektibo at layunin ng Panginoon sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen? Kung kayo ay mayroong minamahal, pinili o gustong mahalin, hindi nyo pa man nakikilala o inaasam nyo pa lang na siya'y mapasa inyo, lubos-lubos ang ating panalangin. Lubos-lubos ang ating pag-aasam na kailan kaya natin siya makakapiling. Imagine ninyo, ganun ang Panginoon sa inyong buhay. Ganun ang pagmamahal na gusto niya, kaya nais niya lagi na tayo, day by day, time by time, hours by hours, minutes by minutes. Gusto niya tayong makapiling, makasama. That's why, yung grace, yung biyaya ng kanyang presensya, hindi na mahirap amutin. Tama po ba? Ang biyaya ng presensya ng Diyos, hindi na napakahirap amutin. Bakit? Kasi wala ka nang gagawin. Inilakad at ibinigay na ng Panginoon ang kanyang grasya at biyaya. Lumingon ka sa paligid. Lumingon ka, pumunta ka kahit sa lugar, matatagpuan mo ang biyaya ng Panginoon. Tama? Amen? O marahil, hindi mo pa nakikita o hindi mo hinahanap. O wala kang inaasam o hinihingi o hinahanap o nakikita, kundi ang sarili mong pangangailangan. Ay, hindi na kailangan ko eh. Minsan ganun po tayo. Nakatingin sa mas kailangan ng ating pansarili na buhay. Pero hindi natin nakikita yung kailangan ng Diyos na para sa iyo na ibinibigay niya kahit hindi mo maintindihan. Kahit hindi mo maunawaan. Marahil sa umagang ito, tayo ay nasa serye pa rin po ng pag-ibig, pagmamahal sa ating iglesia o I love my church. Amen? Ilang beses, ilang linggo, ilang Sundays na sinasabi ng preacher dito, how do you love your church? Do you love your church? Amen? So kung mahal mo ang iyong iglesia, mahal mo ang gawain ng Panginoon, mahal mo kung saan ka tinawag, kung saan ka dinala sa pamilya ng Diyos, naniniwala ako, ganun din ang pagmamahal na iuukol sa iyo ng Panginoon. At lahat ng kalagayan sa iyong buhay, pangangailangan man niya, material, financial, emotional, lahat yan, maliit na bagay sa Panginoon para kanyang tugunin ang iyong hinaing, ang iyong panalangin. So at this time, at this moment, we are in the themes of empower. Amen? Bakit nga ba na-invento ang salitang empower? Bakit? Kasi isipin niyo po, hindi po all the times, all the days, all
of our lifetime, malakas tayo. Tama? Mayroong pagkakataon na meron tayong panghihina, kahinaan na dumarating sa ating buhay na hindi alam kung paano makakapag-pursue, proceeds, o makakapagpatuloy sa ministeryo o sa gawain o sa bagay na inaakal sa atin. Responsibilidad ba yan sa pamilya, sa sarili, sa pag-aaral, o sa anumang larangan ng iyong buhay na ginagalawan kung walang empower. Marahil marami na ang nag-stop. Marami na ang mga tao na kung saan hindi na umabot doon sa rurok ng tagumpay. Amen? Alam ko po, yung mga mayayaman, yung mga businessman, bakit sila nagtagumpay? Because of the word empower. Amen? Yung mga malalaking talagang kinikilala, malalaking tao, bakit sila nagpatuloy? Pero kung titingnan mo yung kanilang mga background personally, nagmula sila sa isang kawalan o walang maipagmamalaki. Bakit? Kasi naniwala sila sa word ng empower. Amen? Kaya ito po yung ating pinag-uusapan, patuloy. Sabi ko nga po sa mga kabataan, dapat lahat tayo visionary. Maraming vision, maraming pananaw at hinihingi sa Panginoon na makita. Ano po yun? Yung plano at perspektibong kalooban ng Diyos para sa iyo. Huwag kang makontento sa mga bagay na kung ano lang ang gusto mo. Ang naisin mo yung plano ng Diyos, mas mainam yun. Kaya po ba? Ang naisin mo hangarin kung ano ang gusto ng Panginoon para sa iyo. Marami tayong pangarap. Marami tayong nilalasa na makamit at the age of ganito. At paglaki ko, pagtanda ko, pag-edad ko, hanggang sa kamatayan, may nais tayo. Gusto ko pag namatay, sakay ako ng karo na hila ng kabayo. Gusto ko, popular, marami ang dadating, maraming tao. Akong na-influensyahan. Marami tayong pangarap, marami tayong gustuhin. Pero minsan dumarating ang pagkakataon na hindi pala yun ang gusto ng Diyos para sa iyo. Amen? Have you noticed? O may nakikita na ba kayong liwanag o siwang na kung saan dadaling kayo ng plano ng Diyos doon sa mas maayos at komportableng gusto niya para sa inyo. Amen? At sa araw nito, kaya niyo po na maintindihan natin. Buksan natin ang ating puso, ang ating kaisipan, ang ating buhay, na makita kung ano ang perspektibo at kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung kayo ay may Bible, buksan niyo po ang Bible sa Acts chapter 1, verses 1 to 8. Amen? Sundan niyo po ako sa pagbasa ng talatang ito. In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach until the day when we was taken up after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. Verse 3, he presented himself alive to them after suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you heard me from John the Baptist baptized with water, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit
not many days from now. So when they come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know times or reasons that the Father has fixed by His own authority, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Naunawaan niyo po ito. Amen. To give you a background, ito po ay aklat ng Acts. At ito pong Acts ay sulat ni Dr. Luke ng isang apostle, ng isang tagasunod ng Panginoon o disipulo ng Panginoon na talagang grabe. Ang kanyang mga pahayag dito sa aklat ng mga gawa, siguro masasabi ko na dito nag-umpisa ang mga theologians. Kasi ito yung nagpaliwanag talaga ng ng Panginoon. Yung karakter ng Panginoon bilang siya ay Diyos, siya si Jesus, na hindi lamang siya tao, kundi Diyos na kailangang sambahin. At dito ay matutunghayan po natin na ang details nito ng aklat ng Acts ay walang ibang sinasabi kundi, alam niyo po yun, dito nag-umpisa ang mga tao na tinatawag na Kristiyano. At the very first moment ng Jesus Christ starting noon sa ministry, ang tawag na sila sa kanila ay followers of Jesus, followers of Christ. But dito tinagurian ang mga Kristiyano na mananampalataya na sila ay Kristiyano. So, nangangahulugan po na ang Book of Acts talaga ang nagdala sa kanila ng kapaliwanagan upang maintindihan ang kakayanan ng mga mananampalataya at mapalakas unang-una ang lahat ng iglesia na binuo at pinatag ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostle Paul. So, ito po ang kanyang paalala in the first book of Theophilus, I have built with that Jesus began to do and teach. So, ito na yung kwento. Kung babalikan niyo po ang Book of John, doon sa very last part ng Book of John, the story is all about the death of Christ. Kung paano siya humantong sa kamatayan at siya ay namatay sa loob ng 3 araw at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. At noon ay siya ay nagpakita sa kanyang mga kaibigan, yung mga kanyang mga disipulo na inisa-isa niyang puntahan sa kanilang lugar. Si Titus o si Philemon, si Thomas. Yan, kumaalala niyo si Thomas, di ba? Hindi pa siya naniwala sa Panginoon. Sabi niya, hindi ako naniniwala na ikaw nga si Jesus na muling nabuhay kung hindi ko hahawakan o sasalatin yung kamay mo na pinagpakuan o butas. And just paraphrase, kinukwento ko lang po sa inyo dahil ito yung nangyari. Kung titingnan niyo po, talagang nag-appear ang Panginoon doon sa kanyang mga mahal sa buhay at malalapit na kaibigan. And the last part, ito na nga po sa Book of Acts. And then, Jesus is now here, ipinaramdam niya sa kanyang mga alagad. Imagine, for 40 days, He stayed. Bakit? Dahil nag-aral siya, nagturo siya, at nagdisipulo siya. Amen?
Dahil naniniwala siya na kulang at kulang pa ang mga tagasunod, ang mga followers nito. Maalala niyo, nung namatay ang Panginoong Jesus, sa nagtuntay yung ilang alagad niya, nagbalikan sa kanilang mga trabaho. Wala nang pag-asa. Nawalan sila ng pag-asa. Dahil truly dependent sila kay Jesus Christ. Pero nung mag-appear uli ang Panginoon dito sa aklat ng Acts, sa kanyang mga disciple, nabuhayan uli sila ng loob. Amen? Minsan po, ganun tayo eh. Kapag may mga bagay na importante at most dependent tayo doon sa mga bagay na meron at nakatutulong sa atin ang higit, pag nawala, sobrang kalumbayan na tayo. Maray, kaya nabuo ang salitang empower. Amen? Para tayo tumayo at makita sa sariling mga paa natin ang katatagan, ang kalakasan, na meron talagang pinagmumulan ng lahat ng ito at hindi dapat tayong mawalan ng pag-asa. Amen po ba? So, at this verse, at this topic, sabi doon, and while staying with them, He ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, you heard from me. For John baptized the water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So, sinasabi ng Panginoon na talagang kailangan kayo na bautismuhan sa Espiritu. Yes, we baptize in the water, but are we baptized of the Holy Ghost, from the Holy Ghost? No? Baka hindi pa po tayo baptized. Kasi po, ito po yung pinakamainam na nangyayari at talagang sanctification na gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Yung paglilinis. If we baptize of the Holy Ghost, of the Holy Spirit, from the Holy Spirit, talagang totally naandun ang pag-surrender ng buhay natin. Madali ang i-pretend o pakita na tayo ay baptized in water. Yes? Symbolizing that baptizing of the water is only that you surrender to God. Your life, your being. Pinapakita mo lang yun sa pamagitan ng baptism of the water. Pero ang baptism of the Holy Spirit, yun ang talagang higit na nag-uugnay na maramdaman mo kung nasa sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Amen? So, sa pagkakataon ito, verse 6, so when they had come together, they asked them, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? He said to them, it's not for you to know times or reasons that the Father has fixed His own authority. No? Meaning, yung authority ng Panginoon ay wala nakakalam sa bagay na ito. Dahil, alam niyo po, anuman ang kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay, sa bawat isa, He has all the authority. Kung tayo ay nag-submit ng mga bagay na meron tayo sa buhay natin sa Panginoon. Amen? All the authority na meron ka, isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, ang Panginoon na may-ari sa iyong buhay. Niwala ba kayo doon? Amen? Ito po yung ibig sabihin at pakahulugan ng bautismo ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Na ibibigay mo ang iyong buong katauhan, espiritual na pamumuhay na nakalagak lamang sa Panginoon. It's not about yung talagang gifts of tongues. Hindi lang yun. Hindi lang yung talagang anumang gifts na nagmumula
Hindi lang iyon na ikaw ay lumapit sa Panginoon, nangingisay, na-slain. Hindi lang iyon. No? But truly, yung baptism of the Holy Spirit is totally surrendered, and all the authority na meron ay ang Panginoon na sa iyong buhay. Amen? So, ano po sabi na verse 8? But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Now, ano po sinasabi ko rito? Gusto kong ipabahagi sa atin yung divine purpose ng Panginoon. Have you determined kung ano yung divine purpose ng Panginoon sa iyong buhay? Amen? Sabi ko kanina, all the authority na meron ng Diyos sa iyong buhay kung ibinigay mo at isinuko sa Panginoon ang lahat-lahat sa Kanya. Amen? So, dito, uunawain natin kung ano ang gusto ng Panginoon, kung ano ang divine purpose. Bali yung purpose natin sa isa't isa, sa mga tao, sa mga kapwa natin, alam natin. Sa pamilya, maaaring naintindihan natin yung purpose na meron tayo. Pero yung purpose, yung divine purpose na meron ng Panginoon, dapat higit natin maintindihan sa buhay natin. When you look at the world, in God's creation, maintindihan po natin God's sovereign plan. Amen? At sabi po ng Romans chapter 8 verse 28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Alam naman natin ng lahat ng nagmamahal sa Diyos, ang lahat ng bagay, sabi diyan, nagkakalakit-lakit, nagkakaugnay-ugnay. Alam mo po ba yan? Bilang mananampalataya, may mga bagay na hindi natin maiintindihan sa buhay na nangyayari. Pero may darating at gagawin ang tao o sino man na gagamitin para sa inyo na itinadala ng Panginoon, at siya ay magiging tugon, sagot sa mga bagay na wala sa iyo, na hinahanap mo, makakulangan sa buhay mo. Nakuha niyo po ako. Amen? So dito po, yung God's sovereign plan, meaning all the authority na meron ang Diyos sa ating buhay, hawak niya. Amen? Ang problema po, hindi tayo nagsasubmit sa Panginoon eh. Ultimong maliit na bagay, sinasabi natin na nanampalataya tayo sa Panginoon. Sige anak, salamat, nanampalataya ka sa akin, naniniwala ka sa akin. Ibigay mo ang iyong ikapu. Ibigay mo yung isang araw para sa akin. Hindi, pastor, may business po ako eh. Ay, hindi, pastor, may swimming kami. Ay, hindi, pastor, kailangan kong kumita, marami kaming. Ano po? Pero naniniwala kang pag-aari ng Diyos sa lahat ng bagay. Balikan ko lang yung kinuwento ko dati. Yung kabataan na lumapit sa akin, medyo, pag-pray mo ako, ilang buwan na akong naghahanap ng trabaho. Sa akin lumapit. Amen. Instead na sa Lord. Although, ginamit ako ng Panginoon. O sige, pag-pray kita. Instant, pinag-pray ko doon. After a week, bumalik sa akin. Pero ano po, sinabi ko sa kanya, alam mo ba, lahat ng kumpanya sa Technopark,
lahat ng mga industrial company dyan, lahat ng electronics company dyan, pag-aari ng Panginoon. Hiningi mo ba sa Panginoon yan? And then, bumalik po siya sa akin. Sabi niya, Kuya Jack, meron na akong trabaho. Salamat sa Lord. Tunay na siya may-ari. Meaning, God's sovereign plan, have you recognized that everything in it, everything in you, or everything that you have, ay pag-aari ng Panginoon? Amen? Kaya nga naniniwala ang mga maraming mananampalataya kapag ka nagkaroon ng bagong sasakyan, bagong bahay, hanap si Pastor, papabless ko yung aking gamit, yung aking bagong sasakyan, yung aking bagong e-bike, yung aking bagong cellphone. Dali pa-bless na ng cellphone. Wala, ano. Sana meron. No? Minsan, gano'n eh. Meaning, yung mananampalatayang gano'n, ang pananaw, he recognized or he or she recognize that everything that comes in her lives, in his life, sa Panginoon ang gagaling. Amen? Pag may birthday, paano kayo nag-celebrate? Na napapapurihan niyo ba ang Panginoon sa araw ng inyong kaarawan? Na binigyan pa kayo ng buhay ulit, ng lakas? Sa pagkain. Have you prayed kapag meron kayong nakain? Lord, salamat sa kikyang fishball. Siomay na aming ulam. Ito na nga lang, Lord. Praise God. Diba? Dahil pag-aari ng Panginoon ang lahat ng bagay na ito. And we know that all those who love God, all things work together. At pinapakita ng Diyos dito ang lahat ng nagmamahal. Amen? Ang lahat ng bagay ay pinaglalakit-lakit ng Panginoon ayon sa kanyang tawag. Ayon sa kanyang layunin. Amen? So, sa bagay na ito, gusto ko maintindihan natin ano ang divine purpose ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. May tatlong bahagi po para maintindihan natin na nagpakita at nagpakilala yung divine purpose na nag-reveal sa salita ng Panginoon at gusto kong maintindihan ng lahat ng naririto at lahat ng mananampalataya at lahat ng kumikilala sa Panginoon. Una po, yung redemption and salvation. Ephesians chapter 1 verse 9 to 10, sabi po riyan ay making known to us a mystery of His will according to His purpose, which is He set forth in Christ as a plan for those fullness of time to unite all things in Christ, things in heaven and on earth in Him. Meaning, dito po, yung pagliligtas ng Panginoon, yung pagtubos sa ating mga kasalanan, yung salvation na inihatid ng Panginoon, ginawa po niya yan, purpose na pag-iisahin niya kung ano ang kalupaan at ano ang meron sa kalangitan. Nagdarating ang araw na kapag tinanggap, pinili natin at nililig natin ang katubusan ng Panginoon, ang pagliligtas ng Panginoon, pag-iisahin niya ang meron sa lupa at meron sa langit. Ano po yan? Yung kapayapaan, yung kagalakan na hindi kayang ibigay ng sinuman. Amen? Dahil nakapag-isa at meron pang nakapag-isa kay Kristo. Pangalawa, individual calling. Jeremiah 29:11, of course. Very favorite na maraming Kristiyano. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope
and a future. Marami po ang gumagamit ng talatang ito. They look for a success, a material things sa kanilang pamilya, tahanan, pero hindi po yun ang plano ng Panginoon. Magkaroon ka man ng financial, sapat na financial, maraming financial, maraming bagay na ipinagkaloob sa iyo, bahay, lupa, kotse, magkaroon ka man ng lahat ng yan, bonus lang yan ng Diyos sa iyo dahil nakita na may sumusunod ka sa Kanya. Pero ang prosper life, yung totoo na wala kang alalahanin, payapa ka sa buhay, may sakit, nag-aalinlangan, alam mong may tatawagan ka, alam mong may Diyos na lalapit at magpapagaling sa iyo sa sandaling tawagan mo siya. Yun po ang prosper life. Maging sa kalangitan, yun po ang meaning ng prosper life. Hindi po yung pamaterial lamang. Biyaya ng Diyos kung nakatatanggap tayo ng sahod, ng benepisyo, biyaya ng Diyos yan. Kaya nga nire-recognize natin at dapat natin ipagpasalamat. Amen? Kaya naniniwala ako na ang plano ng Diyos sa atin, dineclare niya. Ano po yun? Plans to give you hope. Binibigyan niya na tayo ng pag-asa. That's why yung faith na mayroon ng bawat isa, yung faith na ibinahagi sa atin, yung faith na tinanggap natin, faith, ano po yung faith? Yung po yung pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita, subalit pinaniniwalaan natin. Yun po ang pananampalataya. Amen? Pastor, parang hindi ko kaya eh. Huwag na lang akong magtuloy sa aking negosyo. Parang ako'y mahina o nanghihina. Wala akong sapat na kagamitan. Pero naniniwala ka ba na kayang gawin ng Diyos? Amen? Dapat maniwala ka. Yun po ang pananampalataya. At naniniwala po ako na marami naging success ang buhay dahil kasama niya ang Diyos sa lahat ng bagay na ito. Amen? Marami po ang nananalangin. Marami naghahangad ng mga material na bagay. Bahay, lupa, kotse. Lapit sila sa Panginoon. Lumuluhod ka eh. Mula Quiapo hanggang saan? Hanggang Tondo, nakaluhod sa simbahan para may gawad ang kanilang panalangin. Puspusan kung manalangin. Pero pag dumating yung time na naibigay na, hindi ko alam kung kasama pa rin nila ang Panginoon. Nasaan na sila? Doon, nakikipag-away sa kalsada. Nagro-road rage na. Sa halip na magpasalamat sa Panginoon all throughout the days of their life na ginawa. Amen? Gusto niyo ba kayo samahan lagi ng Panginoon? Amen? Gusto niyo po bang samahan kayo lagi ng Panginoon? Amen? Huwag kayo lumayo. Gusto po tayo lalayo sa Panginoon eh. Amen? And the church mission, Matthew 28:19-20, therefore go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them and to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen? Yung mga pangangaral na ito, kung ipinabahagi po natin sa bawat isa, higit sa mga tao hindi pa kumikilala sa Panginoon, naniniwala ako, sasamahan tayo ng Panginoon. Amen? Doon po, inireveal ng Panginoon, ng Diyos sa ating buhay, ang
yung purpose, yung divine purpose, na kung wala ang mga bagay na ito, hindi natin maintindihan kung anong purpose ng Diyos. Now, yung binanggit ko kanina, yung talata na binasa natin sa Acts chapter 1, verse 8, no? Sabi doon ay, balikan natin yung Acts chapter 1, verse 8, sabi doon, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. So, dito po ay gusto ko paliwanag, ano ba ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu? The power of the Holy Spirit. Ano po ang kayang gawin ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu? Kung dapat ay maintindihan po natin, una, transformation. Sabihin nga po natin, transformation. Malakas po, transformation. Ayan. So, transformation is meaning godly living. Second Peter chapter 1 verse 3, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to know His own glory and excellence. So, sa Tagalog po, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. No? Sa pamagitan ng pagkilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Ito po yan. Lahat po ba nagsasabi ng mabuti ang Diyos? Amen. Amen. Ang hindi po na may kilala at sinasabing hindi mabuti ang Diyos, amen, ito po ay nangangahulugan na hindi na nakikilala ang Diyos. Time to time, minute by minute, lagi pong mabuti ang Diyos. Iwala po ba kayo doon? Meron din kailangan ng Diyos. Ano po yung kailangan ng Diyos? Yung hindi niya po tayong kayang tiisin. The moment we pray, naririnig niya agad yan. Nararamdaman niya at nalalaman niya. Sabi ng Biblia, the ultimong buhok natin bilang ano ay pagdududa natin sa ating Panginoon. Mabuti ang Diyos, mabuti siya, at kailanman yung katapatan niya ay hindi nagbabago. Pinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. No? Hindi po through by effort or self-righteous ang ginagawa natin. Ay, hindi na ako nakakasimba eh. Hindi na ako mabuting tao. Ito po ay pinagkaloob ng Panginoon at hindi mula sa atin. Kaya natin ginagawa. Kung ginagawa mo ito para sa pansarili mo lamang, naliligaw ka, kapatid. Kung sumisimba ka kasi nagkukulang o ibig sabihin ay gusto mong mabawasan ang kasalanan sa pagsisimba, nagkakamali ka, kapatid. First and foremost, inalis na ng Panginoon ang kasalanan natin. That's why, kailangan niya ugnayan sa buhay ng bawat isa, ng bawat tao, ng bawat nais kumilala sa Kanya. May ugnayan po ba tayo? Kailangan natin ito. So, yun po yung una. Mahirap makapamuhay na sinasabing godly living. Ang tingin ng iba, self-righteous. O yung iba talagang self-righteous. No? Napaka-religious. Dumaan lang sa simbahan. Ano na ba? No? Wala pong masama doon. Pero kung yun ang paraan ng iyong commitment, naniniwala ako, nagkakamali po tayo. Ang tunay na mag-ugnayan sa Panginoon, unang-una, nakuha niyang lumapit sa Panginoon. Si Presidente Marcos,
Pag nilapitan mo, sabi ng ating Pastor Agri, naalala ko yung kanyang ilustrasyon. Pag nilapitan mo ang ating Presidente, Mr. President, kami po ay nawalan ng tahanan. Niliglig ang aming bahay ng lindol. Nagiba, nangamatay ang aming mga bakahan, mga tupa o anumang alaga. Tulungan niyo po kami. Ano gagawin sa iyo ni President? Punta mo ang sekretary ko, doon ka lumapit. Pero kung ikaw ay malapit sa Presidente, merong relasyon at ugnayan kayo, di man kayo kamag-anak, kaibigan, sabihin natin kaibigan, no, may malapit na pinagkatandaan na siya ay nilapitan mo isang beses. Naniniwala ako, instant sa bulsa niya kukunin niya yung tulong sa iyo. Ganun po ang mga mananampalataya at naniniwala sa ating Panginoon. Ganon ang ugnayan na nais ng Panginoon na dapat meron tayo. Inilapit niya ang kanyang grasya, ang kanyang habag sa atin. Ang makapamuhay in a godly living, in a godly ways, hindi po natin kaya yun. Pero kung maniniwala tayo that God can transform our lives, kayang baguhin ng Diyos ang ating buhay, mangyayari po yan. Amen? Pangalawa po, efficiency. Yung pong magiging paglakad natin na mayroong katalinuhan o karunungan. Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Nalalapit na po ang panahon na pagdating ng Panginoon. And it is very literal na signs na nakikita natin sa ating paligid. And mostly, yung people around dito sa Luzon, nag-aalinlangan, natatakot because they have known na mayroong dabiguan na paparating. Hindi natin alam kung kailan. Pero gusto ko pong maintindihan nyo. Hindi po tayo namumuhay na sabi rito, not as unwise, but wise. Making the most of every opportunity because the days are evil. Ang mga pahayagan, magpapakita ng mga bagay na ito, may naglalapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Ang tanong, sa bawat isa, tayo po ba'y nakahanda? Bari makaligtas tayo sa dabiguan kung mangyari man o hindi man mangyari. Pero darating pa rin sa pagkakataon na uusigin, liligligin tayo ng mundo na mayroon para mawasak at masira. Ano po ang gusto ko sabihin? Nasabi dyan, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Be careful in every situations, decisions making, mag-aasawa ba kung hindi, magninegosyo ba kung hindi, magtatrabaho ba kung hindi, maglilingkod ba ako sa Panginoon o hindi. Think wisely. Wala po rito si wisely, ha? Kasi pag election, hinahanap natin, sino ba yung wisely na yan? Wisely, meaning, ano po ang wise na person? Ano po ang illustration ng Biblia? May dalawang taong nagtayo ng kanyang bahay. Yung isa doon sa buhanginan at yung isa doon sa batuhan. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung bahay na nagtayo, na itinayo doon sa buhanginan, sa ibabaw ng buhanginan, dumating ang bagyo, baha, sandali lang o konting ihip lang, naghiba.
Pero yung nagtayo ng bahay sa batuhan, dahil bato ang kanyang pundasyon. Sino po yung batong yun? Ang sinabi pong bato, hindi po yung senador. O hindi ito yung illegal na ginagamit. The symbols of rock is only Jesus Christ. Sino po yun? The Rock of Ages. Siya po yung ating batong panulukan. Siya yung batong ating sandigan. Yung pundasyon na nakatayo sa bato, hindi po yun nagiba at hindi yun nasira na sa konting bagyo. Now, tayo mananampalataya. Wise ba tayo? Paano po magiging wise? Salita po ng Panginoon. Ang dala-dala, nasa puso, nasa isip, nasa buhay. Ano po sabi ng salita ng Panginoon? Itatatak ko sa kanilang puso, sa kanilang isip. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8. Pagbulay-bulayan mo, dili-dilihin mo ito araw at gabi. Dahil ito po ang mag-aakid sa atin ng tunay na karunungan sa nilalakaran natin sa buhay. Amen? Ang tapang kuma kayo. Amen. And the last one, live victoriously. In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you to be tempted beyond your ability. But with the temptations, He will also provide a way to escape that you may be able to endure it. Marami pong Kristiyano rin ang gumagamit ng talatang ito pagdating sa pagsubok. Take note po, hindi po pagsubok ang konteksto ng bagay na ito. Kundi yung tukso. Kundi yung gawa ng kaaway sa buhay. Kundi yung pangaagaw ng kaaway patungo sa righteous living victoriously, yung wisely, or walking in wise. Hindi po yun. Kundi yun po yung nais na paano tayo gagalaw at kikilos. Akala po natin na pag dumating ang pagsubok, ay, hindi ka bibigyan ng Diyos nang hindi mo kayang pagsubok. Hindi po pagsubok yun. Yun po yung humihila sa atin, pagaw sa Panginoon. Ang pagsubok po iba. Dahil ang Panginoon po, kailanman, sabi niya, o sabi dito, kailanman ang Diyos ay hindi nalulokso. Ang pagsubok po, ibinibigay ng Diyos sa atin, sa bawat isa, sa bawat mananampalataya, sa bawat kumikilala, upang mapagtagumpayan niya ang kanyang patutunguhan. Na direksyon, higit sa lahat, yung divine purpose na meron ng bawat isa sa atin. Napakalaga pong maintindihan natin. Na be determined the divine purpose. No? Maring yung wala, hindi natin nakikilala, hindi natin nalalaman yung divine purpose sa buhay natin. Napaka-holistic ng bagay na ito. Holistic means, yung holistic approach, ito yung ikaw ang ginagamit na magpupunla, mag-i-invest sa mga tao ito para makakilala sa Panginoon. Yun po yung divine or holistic approach. Kailangan mong humugot ng salapi kung kailangan para lang siya'y mabot ng pananampalataya na mayroon ka. Bakit po? Kagaya ng event natin, October Praise. Gusto ko pong pumunta, pero wala akong pamasa. Hindi, problema yan, Brad. Bibigyan kita. Holistic approach. Meaning, sa paraan na gusto mo siyang maakay, yun po yun. Meron ba tayong divine approach o divine purpose na ginagawa? And the last thing,
Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." No? For we are His workmanship. Lahat po ba rito ay katulong ng Panginoong Jesus? Kaakibat sa kanyang ministeryo, sa kanyang ginampanan nung siya ay dumating dito sa lupa. Ang kapahigan ng pagpaparito ng Panginoon ay hindi nangangahulugang sa kanyang kamatayan ay natapos. For we are God's workmanship. Tayo po lahat ay binigyan o may kakayahan na gawin kung ano ang ipagpapatuloy natin na sinimula ng Panginoon. Maring may nasimulaan ng Panginoon sa buhay natin at mahirap magpagpatuloy, pero ang Diyos po ay hindi natatapos sa kanyang kamatayan sa iyong buhay. Ang Diyos po ay hindi lamang humantong doon sa yungib ng kamatayan, sa libingan, para matapos ang kanyang gusto at plano sa buhay mo. Hindi po aksidente ang lahat ng bagay. Maring dinala kayo ng Panginoon dito sa paraang gusto niya, o tinatawag tayo na makilala natin ang Panginoon. Makilala natin siya. Ang lahat ng bagay ay may dahilan sa buhay natin. Ang pamilya, ang trabaho, wag sana po na ito ay mahigitan ang mga bagay na para sa Panginoon.